Hindi bumitaw sa pangako ang Dangerous Drugs Board o DDB na patuloy na aagapay sa mga kabataang Dagupeño upang maiiwas ang mga ito sa banta ng ilegal na droga. Kaya naman noong June 4 to 5, muling bumalik sa lalawigan ang mga kinatawan ng DDB upang magsagawa ng isang pagsasanay para linangin ang kaalaman at kakayanan ng mga kabataan ukol sa pag-iwas sa ilegal na droga. Ito ay may titulong Training of Trainers on Life Skills Enhancement and Drug Abuse Prevention na ginanap sa Labrador, Pangasinan. Mapalad naman ang mga kabataang Dagupeño dahil sila ang unang sumalang sa naturang training. Partikular na itinuro sa mga ito ang pagpapatibay ng kanilang self-esteem at hinasa ang kanilang communication skills. Move 2 steps to your right. Ayan. So you have another partner. Ayan, may bagong partner kayo. Parang may nawalan dito. Okay, so move. Ayan. Sige, ayos-ayos lang. Lahat may partner na ulit. Now discuss question number 2. Ayan, the most commonly abused drug in my barangay is, ano ba yung ina-abuse na drug sa barangay nyo? Share it with your partner. Shabu ba? Ecstasy ba? Marijuana ba? May ketamine abuse ba? May rugby? Sa community or sa barangay nyo? Discuss it with your partner. Gayon din ang tips upang mahasa ang kanilang decision-making skills. Advertising causes individuals to start smoking and drinking alcohol early. Pinapaaga ng mga advertisements yung pagliligarilyo at pag-inom ng alak ng mga tao. Do you agree or disagree? Agree or disagree? Agree. Ma'am, para sa akin po yung advertisement po. Ma'am, kasi po meron yung mga kabataan na hindi po sila knowledgeable sa mga bagay kung ano ba yung pinapalabas sa TV. Kaya nandun na po yung curiosity po nila. Kung minsan po, nahihikayat po yung mga bata, mga kabataan po na parang itry po nila at gusto nilang i-feel po ano man, kung totoo man po yung nasa television. Sa ikalawang araw, tinuklas naman ng mga kabataan ang kanilang pansariling kakayanan, kasama ang kakayanang magpakita ng talento o mag-perform sa harap ng mga kapwa kalahok na may tema pa rin ugnay sa pag-iwas sa pinagbabawal na gamot. Our situation is your class president has some pills in his bag and offers you and your other classmates to try some. Unang araw sa eskwela, habang hinihintay ang kanilang guro, busy silang nagkwekwentuhan. Nang biglang napaisip ang presidente sa kanilang klase. Hihingi naman eh. Uy, galangin natin yung parang hihingi ang tawag presidente ah. Oo, galangin. First, ganito. Bilang presidente ng klaseng ito, hindi kaya ito kayo mag-compil sa drago. Siyempre, ako ang binoto niya eh. Di siyempre, kung ano yung inutos ko, yun ang susunod. Nagtaka ang karamihan at napaisip. Ipinaliwanag naman ng mga trainer ang dulot sa galing sa assertion skills. Assertion is a matter of choice. So meron kang choice, mag-a-act ba ako assertively o kailangan dito sa tao na to maging aggressive ako. So you consider the situations, you also consider the timing, may timing yan. Kapag ang mga tao ay assertive, what will happen? Peace on earth, drug-free ang community natin because they will be able to say no to peer pressure. Ibig sabihin dito, you are learning to enhance your resistance skills. Doon sa resistance skills, di ba? Doon pumapasok yung how to say no to drugs. Lalo namang naging malapit ang mga ito sa tulong ng iba't ibang aktibidad at palaro. All in all, thanks again to the facilitators, to the SK chairmans, to the student leaders, to my advisors, and to our very supportive Vice Mayor Belen Fernandez. Nung nalaman namin na may ganitong project si Vice Mayor, tuwang-tuwa kami kasi hindi lang mga SK chairman ang involved, pati mga
ibang youth sa Dagupan City. Kaya wala kaming ibang masasabi kay Vice or kay Mami na thank you talaga kasi binigyan nyo kami ng opportunity. Kumbaga kami yung mga chosen ones, kumbaga, na nakasama dito sa seminar na to. And we will promise as the SK chairman na gagawin namin yung alam namin na makakaya namin or makakabuti na magiging echo kami to our own community and to others' community. Pero ika-6 ng Hunyo sa regular session ng Sangguniang Panlunsod nang mag-privilege speech si Sangguniang Kabataan Federation President Chester Gonzales. Bunsod ng umano'y di nakarating sa kanyang imbitasyon na may ganitong aktibidad na naganap para sa mga SK officials sa lungsod. I was informed last night na nagkaroon daw po ng patawag regarding sa anti-drug campaign na seminar ang mga Sangguniang Kabataan sa Labrador. Sabi ko naman, wala po kami natanggap na letter, communication letter regarding that event. So, hingin ko lang po sana na sa susunod na magkaroon po ng ganong event na involve po ang SK, sana naman po ipadaan po sa President para po ma-inform po lahat ng 31 barangays. Inalam naman ng ilang kasamahan niya sa konseho kung ito ay proyekto ng lokal na pamahalaan o mula sa inisyatibo ng pribadong sektor o samahan. We can verify if this project is a city project or a private organized event. As I said, Honorable Councilor, I don't know the exact details because I was not informed talaga. At dahil pinangalanan ni Gonzales ang Noy Acting Mayor na si Vice Mayor Belen Fernandez, agad naman itong sinagot ang naturang usapin. Proyekto ho ng DepEd ito, yung summer camp ng mga student leaders. At nagkaroon sila ng seminar and one of the topics na sinama nila is yung drugs preventive measures para dyan. So ako naman, dahil ako in-invite ng DepEd, so I work with them. We try to go to Dangerous Drug Board para humingi ng assistance para maging effective po yung seminar nila. And then we came to know na meron palang Barkada kontra Droga na napakagandang proyekto ng ating secretary, si Secretary Villar. So we were given an opportunity to launch the Barkada kontra Droga dito sa Dagupan City. Sa totoo lang, ang budget na yan came from my personal savings yan. And we sent an invitation to all of the student leaders and actually nung una student leaders lang eh. Sabi ko sa DepEd, let's also invite the SK. So we send letters to the SK chairman and all of the SK chairman ng bawat barangay. At during the orientation, nakapag-attend siguro mga 15 SK chairman together with the secretary of Councilor Gonzales. And doon sa orientation, sinabi ko na sa kanila na sa padating kay Councilor Gonzales na magkakaroon ng seminar. But we need confirmation. Giit ni Fernandez na bago pa ilunsad ang programang Barkada kontra Droga sa Dagupan, sa tulong ng DDB Chairman na si Secretary Bebot Villar, ay inimbitahan ang lahat ng mga SK Chairman sa lungsod. Subalit iilan lamang ang tumugon dito at nagpakita ng interes. Pero dumalo naman umano sa orientation ang mismong sekretarya ni Gonzales. Ayaw ko yung pinipilit ko, yung isang SK chair o isang student leader to join itong Barkada kontra Droga. Mas gusto ko na imbitahin ko sila, pero voluntarily, na magjo-join sila, na susupport sila to implement yung Barkada kontra Droga. Kasi ayaw ko yung you have to pamper somebody just to join di ba? So, yung nakita ko na yung mga sumama at na-confirm, so happy na rin ako kahit na despite na 31 yung SK chairman, meron naman mga kalahati na dumating, they will be the core group together with the student leaders to implement yung Barkada kontra Droga. If other SK want to join, yung phase 2 naman namin, pag magiging successful yung phase 1, so welcome naman sila. Nagkataon lang kasi hindi sila na-confirm. They did not join the launching, they did not join the orientation. So wala akong magawa despite the letter of invitation na pinadala na. Ayon pa sa Vice Alcalde, ito'y unang phase pa lamang ng proyekto at maaari pa namang sumali ang mga hindi nakasama sa unang phase ng BKD. Hindi lamang para sa mga SK officials kundi sa mga student leaders din, upang mahikayat ng mga ito ang kapwa kabataan na iwasan ang ipinagbabawal na gamot.
na walang magandang idudulot sa kanilang buhay at kinabukasan. Barkada kontra droga! In this milestone, we bring you the CSI 25th Anniversary Raffle Promo. With 25 netbook, 25 iPad 2, 25 Samsung 32 inches LCD TV at stake, and 5 Toyota Vios for the grand prize. Continue shopping at all CSI outlets, buy 500 pesos worth of retail or 1,000 pesos worth of wholesale purchase of participating products and get one raffle coupon. Write your name, address, telephone number, and signature on the raffle coupon. Drop and drop boxes at any CSI branches. Draw date will be on September 18, 2011 at CSI The City Mall, Lucao District, Dagupan City. CSI. 25 years of great partnership with trusted products and corporations. 25 years of excellent service and savings. 25 years of value in every penny. Handog ng CSI sa ika-25 nitong anibersaryo at serve ang daming bigas na papremyo raffle promo. Mula May 8 hanggang August 7, bumili lamang ng anumang produkto ng Surf para makakuha ng isang raffle coupon. Dahil linggo-linggo, may 50 winners ng isang sako ng 25 kilong bigas. Isulat ang pangalan, tirahan, telephone number at lagdaan ng raffle coupon at ihulog sa drop boxes sa anumang CSI branches. Bili na at mag-uwi ng swerte dahil labadang Surf, laging matanalo. CSI and McDonald's 25 years of partnership offers you free McDonald's card for the first 5,000 customers. Just present your CSI grocery receipt worth 1,500 pesos to any participating McDonald's branch and own a McDonald's card. This card will allow you to get 5% discount to your total food bill with a minimum purchase of 100 pesos. Promo period is from May 20 to 31, 2011 for CSI Lucao branch and June 1 to 30, 2011 for CSI Market Square branch. Because at CSI and McDonald's, we value our loyal customers as we celebrate 25 years of savings and service to every family. For more info, see posters and print ads for details.